Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang South Korean movie na pinamagatang The Gangster, The Cop, The Devil. Ang pelikula ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapakita sa amin ng isang puting kotse na nagmamaneho sa paligid ng mga kalsada ng isang maliwanag na lungsod. Pagkatapos ay sinusundan ng puting kotse ang isang itim na kotse at nabangga ito nang makarating sila sa isang liblib na lugar. Bumaba ang mga driver sa kanilang mga kotse at ang lalaki sa itim na kotse ay kinuhanan ng picture ang aksidente, nagsiguro ito kung sakaling hilingin ng kanyang kumpanya. Bigla na lang sinaksak ang driver at hinila sa likod ng kotse. Pinagsasaksak niya ito at nagmaneho palayo. Noong August 2005, isang mainit na araw, 2 pulis ang na-stop sa traffic. Nakikinig sila sa radyo tungkol sa pagpatay na nangyari. Dahil hindi gumagalaw ang trapiko, ang isa sa kanila, si Tesok, ay bumaba sa sasakyan at naglakad papunta sa isang sugalan. Sinubukan siyang pigilan at suhulan ng mga lalaki. Naglagay sila ng isang tumpok ng pera sa kanyang bulsa, ngunit hindi iyon nagustuhan ni Tesok, binugbog niya ang mga ito. Pagkatapos ay inaresto niya ang isang lalaki na nasa likod ng isang counter, dahil sa iligal na palitan ng pera. Samantala, ang boss ng mafia na si Dong-soo ay nagsasanay sa isang punching bag, pumasok ang ilan sa kanyang mga tauhan at ikinuwento sa kanya ang insidente. Inutusan muna ni Dong-soo na ibaba ang punching bag pagbukas ng kanyang mga tauhan sa punching bag, isang lalaki ang nasa loob nito at duguan. Pagkatapos ay lumabas si Dong-soo ng gusali at sumakay sa kotse. Tumawag siya sa isang tao sa departamento ng pulisya at nagreklamo tungkol sa pulis na pumasok sa kanyang sugalan. Sinabi niyang nagbabayad siya ng pera sa direktor ng pulisya para hindi pakialaman ang kanyang negosyo. Pinilit ni Tesok ang lalaking inaresto niya na magmaneho ng kanyang motorsiklo at ihatid siya sa pinangyarihan ng krimen. Habang papalapit sa eksena ng krimen, makikita sa likuran ang lalaki na iniikot ang kanyang motorsiklo para makatakas. Tinignan ni Tesok ang eksena kasama ang kanyang partner. Gustong makasiguro ni Tesok kung ano talaga ang ugat ng krimen, inikutan nila ito at nakita niya ang isang pahiwatig na marahil ay may nabangga sa kanyang kotse mula sa likuran. Kinausap ni Dong-soo si Chang-do, isa pang gangster, at pinag-uusapan nila ang paggalang sa kanilang mga teritoryo at kanilang mga tungkulin. Karamihan sa kanila ay hindi sumasang-ayon at ang kanilang 2 bodyguard ay nagkainitan na rin at nagkasagutan. Tumayo si Dong-soo at sinuntok ang sarili niyang bodyguard habang tinatanggal niya ang 2 ngipin sa bibig ng isa pang bodyguard gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi niya na hindi sila dapat nagsasalita kapag nagsasalita ang mga boss. Sa totoo lang, takot na takot si Chang-do kaya wala na siyang magawa sa sitwasyon na yon. Sa istasyon ng pulisya, isang grupo ng mga pulis ang nagpupulong at sinusuri nila ang buhay ng biktima. Wala siyang utang at walang kaaway. Pagkatapos, sinusubukan nilang bumuo ng isang profile sa paligid ng mamamatay tao. Sinabi ni Tesok na isang serial killer ang gumawa dahil may 2 tao na mas maraming pagpatay kung saan ginamit ang kutsilyo na may parehong haba. Ang iba pang mga pulis ay hindi sumasang-ayon kay Tesok, habang sa parehong oras, pinagalitan siya ng direktor dahil sinugod niya ang pasilidad ng sugalan ng walang jurisdiksyon na gawin ito. Lumabas si Dong-soo ng gusali kasama ang kanyang bodyguard na may hawak na payong sa itaas. Inutusan niya ito na isama ang iba pang mga tauhan at umuwi na. Hindi siya lasing at kaya niya pang magmaneho. Habang nagmamaneho si Dong-soo at nakikipag-usap sa telepono, biglang may sumalpok sa kanyang kotse mula sa likuran at binaba niya ito. Bumaba din ang driver ng isang sasakyan. Ang lalaking ito ay hindi basta-basta, siya ang serial killer. Lumakad na pabalik ng kotse si Dong-soo. Bigla siya pinagsasaksak ng lalaki sa likod, ngunit hindi madaling target si Dong-soo. Isang away ang sumiklab. Kalaunan ay inalis ni Dong-soo ang kutsilyo sa mga kamay ng mamamatay tao at sinaksak niya pabalik. Sumakay ang mamamatay tao sa kanyang kotse at tinakbuhan si Dong-soo. Si Dong-soo ay inilipat sa isang ospital habang ang kanyang mga tauhan ay nanghahanting ng ibang miyembro ng underworld para maghiganti. Nililinis ng serial killer ang kanyang kutsilyo at ginamot ang kanyang sugat. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang matandang lalaki at sinaksak niya ito. Nagising si Dong-soo at kinausap ang kanyang bodyguard. Hindi niya alam kung sino ang suspect pero sinabihan niya ang kanyang bodyguard na maghanap ng puting sedan.
Binisita ni Taesok si Dong-soo para kunin ang kanyang pahayag, ngunit walang ibinigay sa kanya si Dong-soo. Sinuri ni Taesok ang kotse ni Dong-soo. Isang puting sedan ang bumangga sa kanyang kotse mula sa likuran. Tiyak na iisang tao ito. Kinausap ni Taesok ang direktor ng pulisya at sinabihan niyang itigil ang pagtatakip kay Dong-soo. Sinabi niya na kailangan nilang dalhin siya para sa isang interogasyon. Nakita na ni Dong-soo ang mukha ng killer. Sinabi rin niya na tama siya tungkol sa serial killer. Sino kaya ang serial killer? Sino ba naman ang may lakas ng loob na atakehin ang leader ng isang gang? Ayaw na itong marinig ng direktor at pinalayas siya sa opisina. Inilalarawan ni Dong-soo ang mukha ng killer sa isang babae. Nagguhit siya ng sketch at nalalapit niya ito. Ibinigay ni Dong-soo ang sketch sa kanyang bodyguard at inutusan siyang hanapin ang killer bago sila maunahan ng pulisya. Habang nagmamaneho ng truck ang serial killer, isang lalaki ang nagising. Natutulog siya sa kabin ng truck. Pinatay din siya ng serial killer samantala nalaglag ang kutsilyo sa kalsada. Binisita ni Taesok si Dong-soo ng isa pang beses para subukang magdagdag ng kaunting pressure sa kanya pati na rin ang pag-apela sa kanya emosyon. Ang serial killer na iyon ay sadyang baliw at dapat siyang pigilan o mas maraming tao ang mamamatay. Hindi nagbigay ng kahit isang komento si Dong-soo, ngunit kalaunan, sinabi sa kanya ng kanyang gwardiya na hindi maayos ang kanilang mga negosyo. Nagsimula ang mga chismis tungkol sa kanyang pangalan matapos siyang saksakin ng serial killer. Nagpasya si Dong-soo na kailangan niyang kunin ang serial killer na ito at patayin siya para linisin ang kanyang pangalan at mabawi ang reputasyon. Inanyayahan ni Dong-soo si Taesok na makipagtulungan sa paghahanap. Kung natagpuan siya ni Taesok muna, maaari niya itong hulihin, ngunit kung natagpuan siya ni Dong-soo, parurusahan niya ito. Nagpalitan sila ng impormasyon, ibinigay ni Dong-soo ang kanyang kamera, kailangan niya ng ilang collateral para sa pakikipagtulungan sa pulis, at sa gayon, ang gangster at ang pulis ay nagtutulungan upang mahuli ang Diablo. Ang serial killer ay dapat na nasa 35 taon gulang, at siya ay pumapatay lamang sa gabi. Ibinahagi ni Taesok ang lihim sa kanyang kapartner at sa isang opisyal, at sinabi niya sa kanila na tutulungan nila ang mga gangster, hanapin ang serial killer, at pagkatapos ay arestuhin nila siya. Sinabi ni Dong-soo kay Oh-sung, ang kanyang gwardiya, na hahayaan nilang tulungan sila ng mga pulis, at kapag natagpuan na nila ang serial killer, aalisin nila sila. Medyo komplikado pa si Dong-soo sa kaso. Iniutos niya na patayin si Sang-do at gamitin ang kutsilyo ng serial killer. Hindi lamang iyon, kundi iwan din niya ito para hanapin ng mga pulis. Kapag sinuri ito ng mga forensics, matatagpuan nila ang genetic na impormasyon dito na nag-ugnay sa mga nakaraang pagpatay at posibleng humantong sa pagkakakilanlan ng serial killer. Muling bumisita si Taesok kay Dong-soo at bigla niya itong sinuntok sa mukha at gumanti naman agad si Dong-soo. Kumalat naman agad sa balita ang pagkamatay ni Sang-do samantala ay may bagong team na mag-imbestiga sa kaso ng mga pinatay. Habang ang serial killer ay nanonood ng balita sa restaurant, bumulong siya sa sarili niya at sinabing hindi ako ang may gawa nun, napatingin sa kanya ang isang lalaki. Maya-maya pa ay tumayo na ang serial killer at bago ito umalis ay tinapik niya pa sa likuran ang binatang nakadinig sa kanya. Samantala sa burol ni Sang-do ay nagpunta ang killer at tinitignan si Dong-soo, nilapitan niya ang bodyguard ni Sang-do at nagabot siya ng sulat, at ang nakalagay dito ay si Sang-do ay napatay gamit ang aking kutsilyo pero hindi ako ang may gawa. Nang sinisiyasat nila Sang-do at Taesok ang puting kotse, biglang may isang grupo ng mga lalaki na umatake sa kanila. Sila ang mga tauhan ni Sang-do. Isang malaking away ang sumiklab sa pagitan nila Dong-soo at mga tauhan ni Sang-do, pagkatapos ay nagawa nilang matalo ang mga kalaban. Nang maglaon, si Taesok at ang kanyang mga kasamahan ay nakakuha ng isang lead sa serial killer at talagang nakikita nila siya sa kanilang sariling mga mata. Hinabol nila siya sa mga lansangan, ngunit nagawa niyang matakasan sila. Natagpuan nila ang isang lugar kung saan kumakain at umiinom ang serial killer. Sinimulan nilang hanapin ang bote na ininuman niya. Kasama rin nila ang forensics team para subukang makakuha ng mga bagong lead o clue. Si Dong-soo naman ay bumubuo ng ilang mga bagong pakikipagsosyo, sinusubukang ibalik ang kanyang negosyo sa dating kaluwalhasyan nito. Sa departamento ng pulisya, isang babae na nagtatrabaho sa forensics ang nagbigay kay Taesok ng isang file. Matagal na siyang idineklarang nawawala, nakita niya ang isang fingerprint na tumutugma sa natagpuan niya sa gulong ng puting sedan. Maaaring ito ay isang uri ng maling lead.
Binisita ni Tesok ang isang bahay na inuupahan ng isang taong pinaghihinalaang maaaring pumatay. Kinausap niya ang may-ari ng bahay, at sinabi nito na ang lalaking umuupa ng bahay ay isang mabuting tao na hindi kailanman nagdulot ng anumang gulo. Nakahanap siya ng ilang mga pictures at inihambing niya ang larawan sa sketch na mayroon sila mula sa paglalarawan ni Dong-soo at tiyak na ito na ang serial killer. Sinabi ni Tesok sa kanyang mga kasamahan at kay Dong-soo ang tungkol dito at kumilos sila. Ibinahagi nila ang larawan ng serial killer sa lahat at hinanap nila siya sa buong lungsod. Sa kasamaang palad, wala pang swerte. Pagod na ang mga lalaki at nagpasya silang magpahinga. Naghihintay si Dong-soo kay Tesok sa isang random meeting point. Umuulan at isang babaeng estudyante ang naghihintay ng bus sa tabi mismo ni Dong-soo. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang payong upang maprotektahan siya mula sa ulan hanggang sa makarating ang bus. Kumakain ng hapunan sina Dong-soo, Tesok, at ang kanilang mga tauhan nang mapansin nila ang balita. Natagpuang patay na ang estudyanteng binigyan ni Dong-soo ng kanyang payong. Nagmadaling tumayo ang lahat para hanapin muli ang serial killer. Sa pagkakataong ito, nakita nila siya sa isang kotse at isang paghabol sa kotse ang naganap. Sabay-sabay na banggaan nina Dong-soo at Oh-sung ang serial killer at si Tesok. Gayunman, nakatakas ang serial killer. Naghiwalay sila para habulin siya. Sinaksak ng serial killer si Oh-sung, ngunit nasubaybayan siya ni Dong-soo at nabugbog siya ng husto. Dinala siya ni Dong-soo sa isang bodega at pinahirapan siya. Nang handa na siyang putulin ang kanyang ulo, ang kanyang mga balikat, binangga ni Tesok ang bodega gamit ang kanyang kotse at pinabagsak si Dong-soo. Pagkatapos ay formal niyang inaresto at dinala siya sa presinto. Kinumbinsi ni Tesok si Dong na tumestigo sa korte. Gagawin ito ni Dong-soo kung ipapangako sa kanya ni Tesok na ipapadala siya sa bilangguan kasama ang serial killer. Humarap si Dong-soo sa korte at pinatunayan na talagang sinalakay siya ng serial killer. Nang mag-away sila, sinaksak niya ang serial killer sa kaliwang bahagi ng dibdib. Hinubad ng mga pulis ang damit ng suspect at may sugat ito sa mismong bahagi ng kanyang katawan. Ang serial killer ay napunta sa bilangguan kasama si Dong-soo na malamang napapatayin siya. Bago pa maipatupad ang kanyang parusang kamatayan. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click and notification bell. Salamat sa panonood.